Kamusta? Sa video na ito, ipapakita ko ang mga astig na gadget sa AliExpress na hindi alam ng marami. Sa dulo ng video, may raffle para sa isa sa mga produktong ipinakita ko dati. Kailangan mo lang i-like ang video na ito at mag-iwan ng kahit anong komento. Sana mag-enjoy kayong lahat sa panonood. Ang unang produkto ay ang soldering station na DVS 200 mula sa kumpanyang Fnirsi na may lakas na 200 W. Kasama sa set nito ang dalawang soldering iron para sa iba't ibang uri ng tip. Ang cable na pangkonekta sa station na ito ay may connector na kapareho ng sa computer. Ikinokonekta ang soldering iron at pagkatapos ay iniikot ng nut para hindi ito aksidenteng matanggal. Kasama rin sa set ng soldering station ang 10 uri ng iba't ibang tip na mas bagay sa isang soldering iron. Sa totoo lang, ang hawakan ng soldering iron ay gawa sa malambot at napaka-komportabling material. Ang pinakamaliit na tip ay hindi na pwedeng ilagay sa soldering iron na ito dahil para iyon sa isa pang soldering iron. Ang stand ng soldering iron ay mataas ang kalidad, mabigat at matibay kaya hindi madaling matumba. Dito nilalagay ang brass brush na panlinis ng tip ng soldering iron. Pindutin ang power button at OK pagkatapos ay agad iinit ang tip. Tulad ng nakikita ninyo, sa loob lang ng ilang segundo, uminit na agad ang tip. Pwedeng i-adjust ang temperatura ng panghinang mula 100 hanggang 450 degrees. Mayroon ding mga preset na temperatura sa soldering station na pwede mong palitan gamit ang return button. Sa soldering station, sa magkabilang gilid, may dalawang rubber na takip. Kapag tinanggal mo yon, pwede mong ikabit doon ang mga espesyal na clamp na kasama sa set. Gaya ng nakikita nyo, nagkakaroon tayo ng tinatawag na ikatlong kamay na pwedeng gamitin para hawakan ang iba't ibang maliliit na pyesa habang nagsosolder. Oo, pwede mong ipasok ang tip sa mga butas ng soldering station at stand ng soldering iron. Isa pa sa mga interesante at mahalagang bahagi na kasama sa set ay ang kordon na may dalawang konektor at parang antena. Gamit ang kordon, kailangan mong ikonekta ang station at ang stand ng soldering iron tapos ikabit mo rito ang tinatawag na antena. Ginawa ito ng manufacturer bilang proteksyon laban sa static at stray voltage para kapag nagsusolder ka ng mga board, walang masisirang pyesa. Ikabit ang wire ng soldering iron sa antena clamp para ligtas mag-solder ng board nang walang takot masunog ang pyesa. Gaya ng nakikita ninyo, maayos ang pagkakadesenyo ng soldering station na ito. At sa totoo lang, nasa halos $100 lang ang presyo nito. Ang pangalawang produkto ay may magandang lalagyan, editor ng mga subtitle. Sa loob, makikita ang isang cable na may Type-C na connector, isang manual, at ang night vision device na NVC, 4 mula sa kumpanyang FNIRSI. Mayroong port ang aparato para ikabit ito sa tripod at ito ay pinapagana ng 1,865 na baterya. Buksan natin at alamin paano ito gumagana. Makikita ninyo na ang menu ay nasa wikang Ruso, kaya tingnan natin ang mga available na resolution at mode ng pagkuha. 4K ang pinakamataas na kalidad. Kung iikot mo ang kaliwang lente, ito ay para sa pag-focus. Ibig sabihin, para sa pag-ayos ng linaw. Sa kanang lente naman dumadaan ang night vision light na ang kamera lang ang nakakakita. Para subukan ang aparatong ito, lumabas tayo. Sa pamamagitan ng pagpindot lang ng isang pindutan, pwede kang kumuha ng mga litrato.
Lahat ng nakuha ay pwedeng panoorin sa aparato o ikonekta sa computer gamit ang USB cable. Para sa akin, kapaki-pakinabang ang aparatong ito para sa mga ngaso o mangingisda. Kasama sa set nito, ang malaking flash drive na 32 GB at ang NVC 40 ay china-charge gamit ang karaniwang charger na may Type-C na port. Ngayon, ipapakita ko ang kuha sa parehong lugar sa gabi. Wala talagang kita sa camera, ilaw lang sa bintana ang makikita. Buksan natin ang unang antas ng ilaw at medyo may nakikita na. Ngayon, pangalawa, gaya ng nakikita ninyo, mas gumanda. Tulad ng nabanggit ko, hindi mo makikita ang ilaw gamit ang mata, kundi sa screen lang ng aparato. Ang pinakamataas na antas ng ilaw ay ang ikatlo. Ganito kagandang aparato na nagkakahalaga ng mahigit $50 lang. Para sa mga interesado kung saan ito mabibili, ilalagay ko ang link sa description. Ang ikatlong gadget ay ang Contact Welding SWM, 10 mula sa FNIRSI, maliit at gumagamit ng built-in 5,000 mAh na baterya. Mayroon itong maginhawang patungan para mailagay ito ng patayo. Karugtong. Kasama sa set ang dekalidad, malambot at matibay na welding na kawad. Ikabit ang mga kawad pagkatapos buksan ang aparato. Lahat dito ay inaayos kada segundo. Una, preheating mode, inire-recommendang 2 segundo bago mag-welding. Pangalawa, tagal ng pulso o lakas. Pangatlo, agwat sa ibaba. 5, 4, 3, 2, 1. Ilang beses gagawin ang welding? Isusubok ko ang welding sa talim ng cutter. Ididikit ko lang ang electrode sa tamang lugar para magawa ang welding. Ganito ang 2 tuldok na nakukuha halos sa pinakamababang setting. Para dagdagan ang lakas, dagdagan lang natin ang oras ng pulso. Subukan natin sa 17 segundo. Kita nyo, mas malakas na. Sa ganitong paraan, pinipili ang lakas sa pamamagitan ng pagbabago ng tagal ng pulso para sa pagwelding ng iba't ibang kapal ng metal. Ang pinakamahabang oras ng pulso ay 30 segundo. Iseset ko ito at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kita nyo, para sa metal na ito, sobrang lakas kaya nasusunog. Ngayon, iseset ko ang pinakamababang oras ng pulso. Tungkol nga pala sa paligsahan na nabanggit ko kanina. Kapag umabot sa 100,000 views ang video na ito, pipili ako ng isang mananalo mula sa comments at ipapadala ko sa kanya ang isa sa mga gadget na nirepaso ko dati. May raffle ako sa Telegram channel ko. May link sa description. Mag-iwan ng komento. Baka kayo ang manalo. Ngayon, tataasan ko ang oras ng impulse at dami ng welding, dodoblehin ko ito. Hindi ko tinatanggal ang electrode hanggat di pa nagwe-welding ng 2 beses. Katulad ng sabi ko, 5 beses lang ang maximum na welding na pwedeng itakda. Matapos mag-welding, linisin ang electrode gamit ang liha dahil nangingitim ito. May ekstrang electrode sa set na madaling palitan. Meron silang tornilyo at madaling tanggalin gamit ang pliers. Nachi-charge ang device gamit ang Type-C charger
at ipinapakita sa screen ang voltahe, kuryente at lakas. Kapag nakapag-practice ka na, pwede ka nang magsimulang mag-welding ng 1,865 baterya gamit ang kasamang nickel tape sa set. Gaya ng nakikita ninyo, matibay ang pagkaka-welding ng lahat. Ang halaga ng ganitong welding ay mas mababa sa $40 at may link din nito sa description. Salamat sa panonood at paalam sa lahat.